Ayun! So, good evening sa inyo guys. January 25, 2021. So, review po ulit tayo ng ating mga stock trendings. Ayan. So, naging berde si PSEI natin. So, nag-green po tayo at nag-gain ng 0.36% naman. Ayan. So, medyo maganda yung kulay niya. So, nag-gain po tayo at umakyat tayo sa 7,071.5 naman. So, majority po ng blue chips na nag-gain ngayong araw na to is nakakonsentrate dun sa ating finance sector naman. Ayan. So medyo bumabagsak kasi sila nung nakaraan, kaya medyo bumawi po ngayong araw na to yung ating finance sector naman. Ayan. Pero yung ating mga trending stocks, ayan. So marami sa kanila nagkaroon pa rin ng continuation po ng ating profit taking naman. And then mamaya sisilipin natin yung mga foreign selling. So medyo matataas yung mga dati nating high flyers. So may mga net foreign selling po sila ngayong araw na to. So, ayan, pag-usapan po natin si Apollo, si BSC, PHA, si Dito, si Abra Mining, ACEN, ang daming news ni ACEN, si Merrimart, Umaarangkada, MRC, at saka si IDC naman, and then yung ating PSEI index po. Ayan, so as usual guys, kung bako lang dito sa ating channel, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer kasi sabi nga natin, very liquid po yung ating market. So, ikaw yung magdi-decide kung bibili ka, magbabuy or magsisell po ng mga stocks kasi nga anytime pwede po magbago yung prices naman. So, kaya nga pag-aralan mo na maigi kung ano po yung stocks yung pinapasok mo. So, meron bang laman yung mga kwento na pinagdadaanan niya or yung mga naririnig natin, nababasa natin sa kanila para naman mas may conviction tayo na bilhin po yung stocks na binibili natin. Kasi ngayon, more on correction pa rin yung ating market. So, medyo marami po dyan. Nagbabagsakan pa rin po yung kanilang mga prices naman. So, yung mga bago po, so as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then, sabi natin, pwede mong balikan yung ating mga previous na vlogs naman dito. So, may mga dates po yan para madali siyang hanapin. So, halos araw-araw na nagbablog po tayo dito sa ating PSE market. And then, pwede mo ring bisitahin yung ating mga vlogs with regards po sa ating mga companies. Kung meron sa kanila is may mga special topics, yung ating mga sample trades, yung ating mga indicators. So, yung mga simple indicators lang. So, magagamit nyo po yan sa daily trading natin dito sa ating PSE market. And then, sabi ko sa inyo, yung pinakamahalaga sa lahat is yung ating fundamentals. So, kailangan natin na risk management. So, sabi nga ng iba, stock market is about risk management. Ayan. So, kung bumabagsak siya and then hinahawakan mo na matagal and then yun nga, medyo malaki na yung loss mo sa kanya. So, mahirapan ka namang bumawi doon sa mga losses mo kung hindi ka makatanggap ng loss doon sa mga hawak mo na stocks. Especially kung medyo malaki po yung mga binabagsak naman nila. Ayan. So, maraming chances dito sa market. So, anytime pwede nating makuha ulit yung mga losses natin. So, ganoon naman sa stock market. So, i-manage mo yung risk na pinapasukan mo sa isang particular na stock. And then, yun nga, wag mong hayaan na kainin po ng market yung capital mo. So, nasa sayo yung decision kung ipo-pull out mo yung capital mo para naman hindi siya masyadong bumagsak, especially kung medyo ipit po yung hawak mo na stock naman sa kanya. Ayan, so pwede mo rin akong i-follow dito sa ating mga social media. So meron po tayong Facebook account na Palabi Trader. Ayan, so nagpo-post tayo dito ng ating mga ina-uploads. Ganun din po yung ating Palabi Trader na Facebook page naman. So ganun din po, nagpo-post din po tayo dito ng mga information. And then kung mahilig ka sa news is follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. So kanina, medyo marami ulit mga bagong news si ABS-CBN. Ayan, so meron daw siyang 2 program sa TV5. Ito yung pinag-uusapan sa ngayon, si Cebu Pacific natin, magkakaroon ng stock rights offering. So, pero binabasa ko yung details is mostly para sa mga preferred shares at hindi sa common shares yata yung gagawin po nitong si Cebu Pacific natin. Ayan. So, basahin niyo po yung mga nire-retweet natin. So, si Green, merong news, si URC, and then yung mga stocks na magbibigay ng dividends. Ayan. So, sa mahilig po sa mga dividendo, so meron pong dito si Phil Stocks. So, anyway, i-browse na lang po na maigi yung mga nakalagay dito sa ating Twitter account naman. Ayan. So, sinusundan kasi po natin yung mga personalities or yung mga yung ating mga brokers naman na nagbibigay ng mga information sa atin. So, sabi nga natin, as much as possible, reliable yung mga source of information naman natin sa kanya. And then, sabi ko sa inyo, by February 2 is mag-open na po ulit yung ating Patreon account naman. So, sabi ko sa inyo, meron tayong small community ng mga traders. So, pwede po kayong sumali dito.
And then, meron tayong mga lectures na ginagawa. So, depende sa gusto mo. Pwedeng meron kang chat community, mga like-minded na traders, or kasabay mo ako sa trading natin, or meron tayong lectures kung medyo bago ka sa stock market. So, pwede rin po. So, tignan mo na lang kung ano po yung levels na appropriate naman sa iyo. Okay po. So, yun po yung ating mga plugging. So, punta tayo dito sa ating PSEI index. So, yun nga, medyo maganda yung gain natin, 0.36%. So, nagkaroon tayo ng retest dito sa malapit sa support niya, 7,000. Pero yung ating bias pa rin sa kanya is downward pa rin. So, bakit ganoon? Kahit green na po yung ating market. So, medyo maganda rin naman yung galaw niya, di ba? So, nagtuloy-tuloy na, medyo nag-recover ng konti after ng parang shakeout niya dito kanina nung opening natin sa kanya kasi nag-red tayo. Pero, yun nga, binatak din pala nung closing naman. So, ito yung pinaka-close niya dapat. So, nag-gain tayo ng around 0.46%. So, kung titignan mo, 0.36. So, medyo binatak po yung ating price or yung ating index para maging maganda po yung itsura naman niya sa ngayon. Pero ako personally, naglilin ako is bearish pa rin yung market kasi wala pa rin tayo masyadong mga magagandang news naman, especially yung inaantay natin is yung mga vaccine distribution naman natin. Ayan. So medyo gumanda yung itsura po ng ating RSI kasi nagkaroon siya ng konting bounce. Overall picture is downtrend pa rin and then medyo bearish pa rin tayo sa kanya kasi nga nasa below RSI 50 yung ating pinaka-RSI. And then yung ating MACD, madali naman makita kung papansinin mo na maigi. Ito po, so yung blue is patuloy po na nasa ilalim ng red, indication na malakas yung bearishness po dito sa ating market. And then ito nga, sabi ko sa inyo, kaya medyo bearish tayo kahit green po yung ating index. Yung ating net foreign buying is selling pa rin, negative 311.43 million. Ayan, so malakas pa rin po yung buhos ng ating mga foreigners dito sa ating market. Kaya nga hindi tayo magtataka kung medyo bababa pa po ng konti yung ating PSEI naman sa kanya. Ayan. So yan kasi pinapakita ng ating mga indicator. So siguro maganda bumalik ulit sa kanya kung kagaya ng nangyari dito ng last na drop ng prices is magkaroon ng breakout para sa short rally kasi ngayon makita mo naman pag nag-drawing ka ng line is pabagsak pa rin po yung direction ng overall ng ating market naman. Okay? So wala tayong masyadong nakitang mga significant news maliban dito sa nilabas ni Inquirer.net. So bago lang to, January 25. So easing age limit in MGCQ areas to buoy economy. So mukhang hindi kasama si Metro Manila kasi GCQ pa rin naman si Metro Manila, di ba? So para lang ito sa mga areas na merong MGCQ. So dati kasi ang inaalaw na lumabas is 18 to 65 years old. So meron siya dito kaninang discussions nung binabasa natin siya, so hindi ko mahanap, no. Pero nandito sa loob niya, ayan, 18 to 65 yung allowed sa ngayon, pero mukhang bababaan yung age para daw mas marami po yung mag-stimulate ng ating economy para doon sa mga naka-MGCQ. Kasi ang main goal naman ng ating government is stimulate po yung economy and then kahit paano is makarevive siya mula doon sa lockdown. Pero si Metro Manila kasi under GCQ pa rin. So hindi pa rin masyadong magkakaroon ng impact sa economy natin kasi majority ng ating economy is nasa Metro Manila. Pero it's a good sign kasi nag-uumpisa din silang magkaroon ng easing ng restriction. So ang worrying lang sa kanya is yung bagong variant ng ating COVID virus, kung di ba sabi nila mas transmissible siya, kung magre-result naman ng mas malaking number of daily cases. Ayan. So tingnan natin yung ating daily cases. So ganun pa rin, medyo mataas siya ng konti as compared sa low natin last January kasi yung cases natin kahapon is nasa halos 2,000, no? 1,940. Meron pala siya nakalagay dito, 7-day average is 1,863. And then makita mo, kung charting, mahilig ka sa charting, medyo may breakout po itong si PSEI naman natin. Ayan. So, yun yung overall na sentiment natin dito sa ating PSEI. Tingnan naman natin dito sa bandang US naman. So, ito po yung ating mga major indices. So, mukhang magi-green si US. Kasi makita mo dito sa ating Nasdaq futures, meron siyang 0.93%. So parang green sila. So last Friday pala red itong si US market natin, di ba? So hindi siya maganda. And then pagdating dito sa bandang Europe is medyo mapula kasi iniinda naman dito sa bandang Europe is yung lockdown. So meron silang mga lockdowns. Galing kay Yahoo Finance tong news na to. So sabi niya European stocks
mix amid extended lockdown and tighter border restrictions. Ayan. So, kino-contain po kasi nila yung bagong variant po ng COVID-19 na sabi nga is mabilis kumalat naman. Kaya nagkakaroon ng mga border lockdowns dito naman sa bandang European market. So, tingin naman tayo dito sa bandang Asian market. So, makita mo is mix tayo. So, medyo green dito sa bandang China, Hong Kong, Japan, Russia is kulay green po yung kanilang mga indices. And then dito sa ibang part ng Asian countries natin is medyo mapula naman siya. Maliban dito sa Korean KOSPI index natin, 2.18%. The rest is negative naman siya. Ayan. So, mix siya. So, halos sumabay din po yung galaw ng ating index naman sa Pilipinas kasi hindi man siya, although nag-green siya ngayong araw na to, ang lakas din naman ng kanyang yung pinaka net foreign selling naman natin sa kanya. Ayan. So, overall na tingin natin is hindi pa rin maganda dito sa PSEI. Hopefully, magkaroon pa siya ng additional green candles until maka-breakout tayo dito sa dinodrawing po natin na trend lines naman sa kanya. Ayan. So, hanggat meron tayong napapansin ng mga net foreign selling dito, hindi tayo masyadong kampante dito sa status ng ating PSEI index. So, ganun din naman yung perception natin sa ibang stocks. So, nakita nyo kanina, di ba, yung ating mga top trending stocks is patuloy po na bumabagsak po yung kanilang mga prices after ng bounce natin last Friday naman sa kanya. So, medyo mahina overall po yung ating market sentiment naman sa kanya. Okay, so puntahan natin yung ating mga top trending stocks. So, pag-usapan natin, unahin po natin itong si APL. So, sabi natin, tuwang-tuwa tayo last Friday dito kay APL kasi meron siyang around 60 million na net foreign buying and then malakas yung rebound. So, in-expect natin is meron pa siyang additional rebound. Actually, yung personal expectation natin, umabot siya hanggang dito sa may gap area. So, nagkaroon naman siya ng gap up ng opening. So, ilang percent ba yung inakyat niya. So, umabot tayo ng around halos 8% din, no? Or around 8% po yung inakyat ni APL natin. Pero, nagkaroon na siya ng profit taking. So, tingnan natin kung anong oras. Ayan, so nahirapan ako hanapin yung kanyang kandila. So, ito pala yung gap up natin sa kanya. So, meron siyang around 7 to 8% na peak dito sa area na to. Pero, saglit lang pala. So, yung pinaka-stable niya is around 3%. So, nung hindi na masyadong umakyat itong si APL natin, nagkaroon na ng buhos sa kanya. Ayan. So, hindi na siya naka-recover. Medyo nagkaroon ng resistance dito sa MA 100 na line natin sa kanya. And then, yun na nga, lumabas yung ibang traders. Kaya, bumagsak po yung kanyang prices. So, not good kasi yung ating net foreign sa kanya is halos malaki din. Negative 30.74 million naman. Ayan. So, tingnan natin. Balik natin yung yung ating extended Fibonacci last time kasi yun yung natatanda natin na ginagamit natin sa kanya nung paakyat na paakyat po yung kanyang mga prices naman. Ayan. So, and then saka natin batakin para makita natin yung next na support level po nitong si APL. So, ang sabi dito sa extended Fibonacci natin last time, so ang pinaka is support natin sa kanya is 0.2657. So, hopefully hindi yan mabutas kasi ang next na galawan naman niya dito na sa baba, 0.2422. Pag hindi pa rin nagkaroon ng malakas na support dito naman sa area na to. So, nag-fill the gap sa ngayon pala itong si APL. So, meron tayong gap dito. So, nag-fill siya. Pero weak kasi hindi siya nagkaroon ng kahit maliit na weak candle dito sa kanya kasi isang bearish engulfing candle. So, baka meron pa siyang retest dito sa support natin na 0.2657. So, naghahanap po ng support itong si APL. Ang resistance medyo malayo, no? So dito, resistance natin yung gap natin 0.3 kasi medyo binutas niya. So nandito tayo sa bandang gitna, nag-fill the gap. So most likely magkakaroon na retest dito sa bandang baba ito si APL naman natin kasi medyo weak po yung kanyang signal, bearish engulfing candle. So most likely meron pa siyang retest dito sa mga support areas naman natin. So, kung mahina siya, magre-retest siya, sabi nga natin, siguro dito sa weak ng ating candle or dito sa ating MA20. So, not a good sign. Yung pinapakita po ng ating mga indicators, especially yung ating RSI, dati ito yung support pala niya, no? RSI 73.
na break na niya. And then medyo malakas kasi diretso yung direction ng ating RSI. So bearish na rin po yung ating MACD naman sa kanya. Yan. So tingnan natin. So ito yung guhit natin sa kanya. Siguro kahit hindi na tayo magguhit, makita mo naman na pabagsak talaga yung direction ng ating RSI. And then ganun din po yung direction naman ng ating MACD naman sa kanya. Ayan. So medyo malakas yung ano niya, yung drop natin is umabot ng negative 12.5% kasi nag-open tayo ng medyo mataas sa kanya. So around 2 to 3%. Umakyat siya, nagkaroon ng konting fake out and then nagkaroon na ng buhusan itong si Apollo naman natin. Ayan. So February 1 ba or by February pala yung aantay natin na next catalyst pala nitong si Apollo. So starts doon daw magkakaroon ng start ng kanyang offshore mining naman. So yung particular date niya, so hindi ko pa masyadong nabasa, pero yung tanda ko sa kanya last time is around February yung start po ng offshore operations nitong si APL naman natin. So siguro during that time, tingnan natin kung meron siyang maganda-gandang catalyst para mag-recover po yung kanyang price. Pero sa ngayon, so gaya ng sabi natin kanina, tingnan mo yung mga risk mo sa kanya. Kung baka naman nandito ka sa bandang tuktok and then hawak mo pa rin siya. So medyo masakit pag tinitignan mo lagi yung iyong portfolio naman sa kanya. Ayan. So medyo malakas yung buhos po nitong si Apollo natin sa ngayon. So yung bullishness natin sa kanya last time hindi nagmaterialize. Sabi ko nga sa inyo is ito yung expectation natin mag-fill the gap bago siya magkaroon ng consolidation, pero mukhang malakas yung selling pressure po nitong si Apollo naman natin. Okay? So next po natin itong si BSC. So ganun din. Malakas din po yung buhos ni BSC. Meron siyang net foreign selling na negative 5.04% and then laki ng loss niya, negative 17.97. So parang fake out karamihan ng nangyari sa kanila, no? So makita mo nagkaroon siya ng gap up. So hanapin natin yung opening nitong si BSC. So dito meron siyang gap up eh. So akala mo mabi-break na niya yung MA 100 pero hindi niya kinaya, nagkaroon ng buhusan. And then ganun din yung ginawa dito sa bandang closing. So kung talagang malakas yung yung mga stocks natin sa ngayon is dapat kahit papano nandito siya sa body ng ating candle, pero hindi. Kumbaga na-break pa niya yung body ng ating candle. So yung dino-drawing ko sa kanya last time na Fibonacci, naka-base ako dito sa candle na to and then ginuguhit natin hanggang sa bandang dulo. Ayan. So medyo break na rin or broken na rin yung support natin sa kanya. So most likely maghanap siya ng support dito sa bandang baba. Ang pinakamalapit na support niya is dito sa mga weak po ng ating candle. So dito sa area na to at 0.93. So wag naman sana umabot siya dito kasi medyo malalim. Kung Fibonacci lang pagbabasihan mo is nasa 20% naman yung kanyang downside risk sa ngayon. So anyway, ilagay natin dito, baka naman masyadong malayo or pessimistic yung tingin natin. Kasi malapit na sa MA20 yung location na nakikita po ng ating Fibonacci naman sa kanya. So hindi nagsusubside yung selling. So yung akala natin na meron pa ding rebound. So ito din yung expectation ko kanina umaga sa kanya. Mag-rebound siya hanggang dito malapit sa ating mga gap area. Pero dahil sa mahina, tumuloy po yung pagbagsak nitong si BSC naman natin. So hindi rin maganda. Wala pang buhay yung ating RSI, talagang pabagsak. Ganun din po yung direction ng ating MACD naman sa kanya. Ayan. So yung tinitingnan natin is siguro kung resistance ang hanapin mo sa kanya, mag-wait ka lang dito sa sa previous Fibonacci level. So yan yung immediate resistance 1.11 and then immediate support na pwede niyang tignan is 0.9. So psychological level siya, kung mahina, babalik ka dito sa around 0.8 na level naman natin sa kanya. Okay po. So malakas po yung boss ni BSC, kaya tignan mo na maigi. So next po natin si PHA. So net foreign selling din po si PHA. So last time is meron siyang selling din nung last time, no? Anyway, nagkaroon siya ng gap up. So maganda yung bukas niya. Sukatin natin siya. So nag-gap up din siya 4%. So medyo may fake yung yung galaw po ng ating mga candles sa kanya. So pero anyway, umabot naman siya dito sa immediate na resistance po nitong si PHA naman natin. So tingnan natin kung meron tayong makikita dito sa ating Fibonacci na dino-drawing sa kanya nung nakaraan. So butas din yung ating Fibonacci po sa kanya. So titingin nila ako dito sa support at 2.35 pesos naman. So yan natin bukas kung may mga catalyst din itong si PHA. Kasi yung kagaya ni APL, inaantay natin catalyst sa kanya is by February 14. So yun naman yung announcement niya dun sa kanyang capability na mag-handle ng mga crypto
currency naman. Ayan. So, dahil wala pa, so mga ilang weeks pa bago yon. So, mukhang naglalabasan po muna yung ating mga traders dito kay PHA naman natin. Ayan. So, hopefully, magkaroon na rebound dito sa ating RSI 62 and then maging maganda po yung ating MACD naman sa kanya. So, nakita mo, medyo pa-close na rin yung direction po ng ating MACD. Indication na medyo bearish po ng konti pa sa ngayon yung ating mga traders dito kay PHA. Ayan. So, puro nagpapahinga yung ating mga top trendings nung nakaraan. So, tingnan natin si dito. So, namula din itong si dito natin. Nag-loss siya ng negative 1.14%. Malit lang naman. Pero ang nagugustuhan natin kay dito natin, CME Holdings, is yung sabi nga natin nung nakaraan, yung ating net foreign buying naman sa kanya. So, kahit pa konti-konti, merong sumusundot na mga prices sa kanya or mga foreigners kasi meron po nag-accumulate ng prices natin kay dito naman. Kaya hindi masyadong nagkukulaps yung price. And then, pag medyo malakas yung correction, binabalik po ng ating mga foreigners yung kanilang mga prices naman. So, ganun pa rin naman. Nasa sideways pa rin naman itong si dito natin after ng recent run up. So, malakas na resistance yung ating gap around 12.7 siguro yan, no? And then very tight yung yung pinaka-support natin sa kanya is dito at around 11.67 naman. So, ang late ng range nitong si dito natin. So, dito parang dito lang siya nagkakaroon ng consolidation, no? So, kung mahilig ka sa mga trend lines, so pwede nagkaroon na siya ng breakout dito sa area na to. Pero wala pa siyang masyadong momentum kasi kung susundan ko naman yung MA20, mag-wait ako dito. Hindi naman gumagalaw yung prices natin sa kanya. So, nandito lang sa bandang loob. So, sideways muna or consolidation siguro si dito naman natin sa kanya. So, wala pang catalyst. Wala pa tayong makitang ibang news sa kanya. So, nag-aantay ng magpapataas ng price itong si dito natin. Ayan, so, medyo nagka-curve down yung ating RSI. And then, patuloy pa rin po yung pagbagsak ng ating MACD naman sa kanya kasi hindi pa masyadong nakaka-recover yung price from the previous high naman itong si dito po natin. Okay? So, next natin si Abra. So, ito medyo nag-materialize yung analysis natin sa kanya last time kasi nag-fill the gap itong si Abra Mining. So, balik ulit yung Fibonacci natin sa kanya and then tignan natin kung ano yung galaw niya. So, nagkaroon siya ng gap up sa opening. So, umakyat siya. Ilang percent ba yung inakyat nitong si Abra Mining natin? So, parang 10% din yung nakita ko sa kanya eh. So, congrats doon sa mga nakasalo last Friday kasi kahit pa paano siguro nakapag-TP yung iba ng around 10% after niya ma-fill yung gap dahil weak yung environment natin dito sa ating mga penny stocks. So, nag-loss din itong si Abra. So, negative 3.43 million naman yung net foreign selling sa kanya. So, pero mas maganda ng konti kahit papano, although bearish yung candle natin sa kanya, meron siyang immediate support ng Fibonacci dito sa 0.0068 or 07 siguro to. And then, meron siya resistance sa 0.0080 level naman natin. Ayan. So, anyway, dahil na medyo makyat yung price, nagkaroon ng rebound yung ating RSI sa kanya, pero medyo pa downtrend pa rin yung direction. No? So, kailangan pa natin ng few days of confirmation para masabi natin na mag-start na mag-recover itong si Abra Mining. So, open yung MACD kasi nagkaroon tayo ng magandang galaw ngayon. Medyo bumabalik yung direction ng ating MACD naman sa kanya. Ayan. So, wala ding catalyst. So, medyo matumal po yung galaw ng prices dito kay Abra naman natin. Pero kahit pa paano, di ba, nag-gain naman siya ng around 5.97% naman. Ayan. So, next po natin si ACN. Ayan, tingnan natin ang nangyari sa kanya. So, medyo may kakaiba dito kay ACN. So, pingin po tayo dito sa kanya net foreign buying. Makita mo medyo malaki. Napansin ko lang kanina. 109.02 million. So, ano kaya to? Cross trades kaya to? Or talagang net foreign buying? So, ang laki po. Dami. So, parang may gustong sabihin itong si ACN natin, di ba? So, yung iba, nag-aalisan yung foreigners. Dito, nagkukumpulan po yung ating foreigners naman sa kanya. So, tignan natin. So, medyo cautious yung galaw ng kanyang price. Mapapansin mo, hindi siya masyadong umakyat. Hindi rin naman siya masyadong bumabagsak. Kasi siguro ang inantay is yung listing ng additional shares sa kanya by January 29, yung huling tanda ko sa kanya. Kaya siguro medyo nagsa-sideways ng konti. Pero maganda na siya kasi nasa above RSI 50. Nagkaroon na siya ng stop sa breakdown. And then, nakita mo nag-glide lang sa trend lines or dito sa ginuguhit natin na support line naman sa kanya yung ating mga prices. So, kulang pa ng konti ng push. So, mas maganda makita natin magkaroon ng curving na pataas yung ating MACD para indication na
good sign na naman itong si ACN naman natin. Ayan. So malapit na siyang mag-decide kung anong gagawin niya. Magkakaroon ba siya ng correction during ng pagpasok ng mga additional shares, kasi yung iba naman dyan, yung mga naipit dito last time kasi nag-avail ng SRO. So, meron na silang pang-average ng kanilang price. So, kukunin ba nila yung mga gains naman nila? Pero sabi ko sa inyo, dahil maraming good news itong si ACEN, para maganda yung future niya kasi yun nga, patuloy po yung kanyang expansion. So, meron tayong news sa kanya dito. So, AC Energy, bago lang to, buys Solar Philippines unit to speed up plan joint venture naman. Ayan. So, meron na namang expansion itong si AC Energy. So, meron siyang inacquire na naman, subsidiary of Solar Philippines Power Holdings, as a way to finalize joint venture between the two companies to develop solar power projects mainly in Central Luzon. Ayan. So, talagang nagpaparamdam palagi itong si AC Energy natin. So, gustong-gusto ng mga investors yung mga ganyan. So, meron siya laging expansion ng kanyang business, pero siyang acquisitions. So, mukhang yung yung 'di ba nagkaroon siya ng SRO para sa kanyang additional investments. So, doon niya ginagamit po yung mga makukuha niya na pera naman. Plus, yung bagong news na lumalabas sa kanya sa ngayon, yung parang i-double daw niya yung kanyang yung existing authorized capital stock naman, which is although sa unang tingin, sa unang dinig, parang dilution na naman yung expectation sa kanya kasi additional shares nga. Pero makita mo naman siya. So, nag-i-expand itong si ACN. At yung pera is hindi niya ginagamit na pambayad ng utang, kundi pambili po ng mga bagong companies, which is yun yung gusto natin sa mga companies, di ba? Especially kung medyo long-term yung projection naman natin sa kanya. Ayan. So, anyway, uptrend pa rin naman siya. Meron siyang malaking correction gawa ng SRO. Pero yung overall trend po is paakyat po itong si ACN naman natin. And then, ganda nung net foreign buying na nakita natin for the day naman. Okay po. So, next natin si Merrimart. Ayan, so medyo nabubuhay si Merrimart. Parang ready to break out ba itong si Merrimart? So, kasi pag nakita ko yung chart niya, talagang kahit medyo binubuhusan siya sa 8 pesos, so yung pinakain natin is 7.94 last time. Parang malapit nang mag-run ng breakout po itong si Merrimart natin. So makita mo, meron tayong naguguhit na trend lines, diba? And then suddenly yung mga prices nagko-consolidate. And then parang malapit na siya mag-run ng decision. So magkakaroon pa siya ng breakdown or breakout ng kanyang price. Pero good vibes tayo sa kanya kasi nakita natin 7.26 million yung pumapasok. So silipin natin ng konti yung dami po ng foreigners dito kay Merrimart. So, meron na siya. May konting karga na siya after ng sell-off last January 20. So, di ba kasi nag-spike na malakas last time itong si Merrimart natin. So, nagkaroon ng mga profit taking naman sa kanya. Pero tingnan mo, medyo meron siyang gustong puntahan. So, parang bull flag yung nakikita po natin kay Merrimart naman natin. Okay po. So, medyo exciting yan kasi parang malapit na siyang magkaroon ng decision to break out ng kanyang price naman. Ayan. So, next po natin si MRC. Ayan. So, medyo mahina si MRC. So, sumusunod to kasi kay PHA. Yung nga lagi nating napapansin sa kanya. So, nagkaroon na po siya ng breakdown, which is, tingnan natin maigi kung meron tayong hawak sa kanya kasi breakdown ng support dito sa trend lines. Pero, nasa current support dito sa consolidation ng mga prices. Ayan. So, meron naman siyang support dito sa area na to. So, tingnan natin kung mahina pa rin siya bukas kasi hindi maganda yung pinapakita ng RSI natin sa kanya below RSI 50. And then may malakas na drop yung ating MACD level naman sa kanya. So wala ding bounce itong si MRC. So ilang percent na. Kung medyo dito ka sa tuktok nakabili sa kanya, meron ka nang iniinda na around 30% na loss kay MRC, which is malaki yan kasi 4 na araw lang, sobrang laki ng binagsak po nitong si MRC naman natin. So nag-aantay din siya ng catalyst, siguro katulad din ni PHA. Itong si MRC naman natin. Okay po. Next, si IDC. So, nagkakaroon ng labanan ng bulls sa bears dito kay IDC. No? Kasi mapapansin mo, red na red yung mga past 4 days na candles natin sa kanya. Pero, hindi naman siya bumabagsak. Ayan. So, parang merong sumasalo kay IDC natin. So, makita mo, intact po yung uptrend niya. So, ito naman yung tinitignan ko sa kanya. So, although not a good sign, meron siyang mga red candle sa kanya. Pero, tingnan mo, merong nagsusupport sa kanya ayaw ibagsak sa support yung ating prices naman sa kanya. So siguro nasa na rin siya, no? Nasa malapit din na decision area itong si IDC. Tingnan mo, ito yung hindi niya malaktawan last time. So kaya medyo bumelta pabalik po yung ating price pero ngayon is nagta-try na
bumalik ulit dito sa bandang taas naman itong si IDC. So kung technicals na lang ang usapan, maganda po yung technical niya, yung RSI ha. Yung ating MACD is medyo hindi maganda, nagkakaroon ng curve down yung direction. Hopefully hindi niya mabasag. So hindi natin madaling makita kung itong volume na to is selling ba talaga kasi hindi naman masyadong bumabagsak yung price natin kay IDC naman natin. Bagkus nag-gain nga siya for the day ng 2.93% naman. So meron na siyang result di ba? So January 25 itong nabasa ko na disclosure sa PSE Edge. So meron na siyang discussions dito, declaration of stock dividends amounting to 97 million or 195 million shares and delegation to management. Pero i-determine pa niya yung mga record and payment dates para dito sa stock dividends naman po nitong si IDC naman natin. So siguro yun yung inaantay naman ng mga kasama natin sa kanya na pumasok. So wala pa kasing final date ng kanyang mga ex-date, yung record date and then payment date po ng binigay po na shares nitong si IDC. So hindi ko na-compute kung ilang percent to. So meron akong nababasa around 45% yung stock dividends nitong si IDC natin. So anyway, i-double check natin bukas kung ilang percent po yung binigay na stock dividends po nitong si IDC naman natin. Okay po, so yun po yung mga reviews natin for the day. So although green po yung candle natin is medyo cautious pa rin. Kasi nga overall trend is pabagsak, MACD, kitang-kita mo RSI ganun din. And then price action, although green is nasa downtrending line pa rin naman yung ating PSEI index naman. So hopefully hanggang dito na lang siya and then magkaroon siya ng rebound. Meron pang mga good news sana na lumabas para makaalis tayo dito sa downtrending na direction po ng ating market sa ngayon. Ayan. So, yun lang yung ating reviews for the day. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So, i-check mo po yung ating Patreon account naman. So, kung gusto mo mag-join dito sa small community natin or lectures, kung gusto mo, February 2 pa po yung opening niya. And then, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. And then, dito sa ating Facebook account. Ganun din po sa ating Palawi Trader na Facebook page naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.